Hello everybody! Welcome to my channel! Alam nyo bang mag-isa na lang ako dito sa bahay? But before I tell you about that, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masabaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Please watch this! Anyway, sa lahat ng hotel, marami talagang pagsubok. Dumadating ang time na gusto mo nang umalis. Magkaroon ka lang ng timing na may malilipatan. Nagkaroon ng magandang timing yung mga kasama ko. Actually, hindi ako makapag-decide kasi supervisor ako eh. Pero, kasi kung lahat kami aalis, kailangan may maiiwan muna. Kahit isa. Naisip ko na magpaiwan ako. And then, siguro pag dumating na yung mga bagong Sri Lankan at may nag-open na magandang hotel para sa akin, kahit hindi supervisor, kahit housekeeper ako, gusto ko rin lumipat. But anyway, ito po pala yung bahay na ibinilag ko noon. Ang payat-payat ko pa doon eh. Doon sa mga batch dito sa Beersheba. Alam nyo ba nitong huli? Dito kami tinipon. Dito rin sila magsisialis. Parang yung nangyari sa akin sa Korea, na lumipat kami, galing kami sa 14th floor na apartment. Nilipat kami sa parang pag-aari na ng factory namin noon. Ako rin ang naglinis ng bahay. Nakalipat na sila, ako yung naiwan. Ngayon, nung umalis na yung mga kasama ko, ako na yung finishing touches nitong bahay. Naglinis naman sila. Yung mga tira-tira kalat, ako na naglinis. At binago ko na yung design. Nilipat ko yung table doon. Ito yung table. May bintana. Tapos ito yung TV. Ito yung upuan. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung itsura niya. Yung sa main door. Ayan. Mayroon pa akong kalat eh. Binuhusan ko ng pabango kasi alis na ako ngayon. Yan yung kainan. Bali, 6 chairs yan. Dito yung sofa. And then, ito yung aming kitchen. Malinis na lahat ito. Table and mirror. Dito ko nilagay yung mirror. Nilagay ko ng mirror sa kitchen para ma-double yung, if you mean there's a mirror in the kitchen, you have a double fire. Lumalawak yung kitchen kapag tinatamaan ng salamin. Tapos dito yung laundry area. Okay na, may washing machine, sampayan. Babay bahay. Kahit pa paano, niligtas mo rin kami sa mga racket na yan, racket ng Iran. Nandito kami noon. And then, ito yung CR, malinis-nilinis ko na. Ito yung kwarto nila, Erlinda at I. Nilinisan nila ito. Pinasadahan ko na lang. May CR din yan. Sahig, pinasadahan ko. Ito yung kwarto nila Ate Ems at sino ba yung dati dito? Eva at Erlinda. Ngayon dito si Geraldine at Trill. Umalis na sila. Sa 5-star hotel na sila lahat. Ngayon ito, kwarto ko. At ni Giselle wala na rin. Dito natulog si Rose. Malinis na. Bye-bye. Thank you, bahay. Ngayon, mamaya, pag atras ko, imamap ko na ito at isasara ko na. Pagpalain nawa ang bahay na to at ang titira dito. Marami ding blessing ang natanggap ko sa bahay na to. Dito ako nung nakatira ako dito ako na-promote bilang supervisor. Kahapon, grabing pagod kasi umalis na yung mga Pilipina, kulang worker. Ang ginawa nila, binalik ako sa housekeeping. Nanibago ako kasi, dami check out. Halos na high blood na ako eh. Sabi ko, ba't hindi kayo magdagdag ng worker? Papatayin nyo na kami. Meron naman daw parating siyam, 5 housekeeper, 2 sa kitchen. Bali, siyam na Sri Lankan yun. Baka dito sila patulugin. Ngayon sabi ni Madam, soli ko alas 9 ang susi. Pinakausapan ko kasi may gamit pa ako. Dapat kahapon isasoli ni susi. Nilabas ko na rin yung mga halaman. Balikan ko na lang. Bala kong dalhin sa hotel yung halaman. Pagsamahin ko lang sa isang paso na malaki. Doon ko na lang ilalagay para hindi marami. Yun yung story dito. Bilang isang housekeeper, kung ayaw mo na sa hotel, magpa-release ka na. Ano kasi eh. At totoo lang, ilang rooms yung binigay sa akin. 17 check out. Grabe, nakakapagod yun.
Halos sumisigaw na yung kaluluwa mo sa pag-check out. Ano yung mamagicin na lang talaga yan. Pag ganyan magic, wala nang seryosong linis pag ganun. Anyway, kailangan ko nang bumalik para maisuoli yung susi. And then, narito yung iba kong gamit sa labas. Babalikan ko na lang. Ayan. Narito yung iba kong gamit. Ito, gamit ko to. Ito kay Giselle. Kasi, biglaan yung pag-alis niya. Nasa Dead Sea siya. Nilagyan ko na lang ng don't touch. Para pag may available time siya, puntahan na lang niya. Yung halaman ko. Ayan. Sili-sili. Sayang naman yung aloe vera. Isasama ko na yan. Pag bibili ako ng 2 malaking paso, iko-compress ko sila sa 2 paso lang na hindi maraming bit-bit. Tatago ko yung ipapasok, pero okay lang naman yan. Kasi yung kwarto ko, sa hotel nila ako pinag-stay dahil wala raw tirahan na good for one ngayon na mura. Mahal kasi pag mahal ang isang apartment. Kailangan may kasama ka. And then, nigyan nila ako ng isang room sa hotel, sa first floor. Yung pwesto ko na, ang bintana nakaharap sa silangan, meron doon parang rooftop. Balak ko, doon ko ilagay yung sili. Yun siyempre umuulan din ang ipot ng mga kalapati. Ganun lang. Anong pakiramdam mag-isa? Siyempre, malungkot. Ang maririnig yung usapan, Sri Lanka na salita, edi na lang, mag-language na lang ako na marami namang bagay na para malampasan yung boredom. God give us a talent. So, pwede lumabas, namasyal. O magjowa, charot. So, papaupo nga muna. Ginawa na kitang tulugan Namiss kita, charot. Namiss kitong supang ito. Dito ako natutulog. Kasi, hindi ako masyadong natutulog sa kwarto namin ni Giselle. Kasi, gusto ko mayroon pa rin air. Natural air. Sa labas, ganun lang. Kasi sabi ko, pag ako nagpatayo ng bahay, sa sopa na lang, hindi ako magpalagay ng bed, sopa. Mukha akong sopa Aray ko. O diba? I'm gonna go na, kasi baka magalit na yung HR sa akin. Daming hirit. Yan lang naiwan ko. Bye-bye. Tsaka yung mga pinagsabunan doon, tsaka tissue. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all.